ika-28 ng Hulyo, 2007. Fogger Cliffs, baybayin ng Ireland. Si Michael Reardon ay bumababa mag-isa sa bangin sa tabi ng dagat. Walang lubid o harness. Tanging tunog lang ng Atlantic sa ibaba at 38 taon ng karanasan sa pag-akyat ng bato. Naakyat na niya noon ang rutang nasa ilalim ng kanyang mga paa. Tuyong-tuyo ang bato. Perpekto ang mga kondisyon. Ganap ang kontrol niya habang bumababa ng 600 talampakan. Nasa tabing dagat ang kaibigan niyang litratista, pinapanood at kinukuhanan siya ng litrato bilang isang alamat na free solo climber para maiuwi sa kanyang asawa at anak na 13 taong gulang. At bigla nang walang babala, nawala na siya. Ito ang nangyari sa nakakatakot na huling mga minuto ni Michael Reardon. Maligayang pagdating sa extreme. Marami na akong naikwento tungkol sa pag-akyat sa bato, pero isa ito sa mga pinaka hindi inaasahan at nakakatakot na naikwento ko. Dahil ang ika-13 ng Hulyo, 2007 ay dapat sana ang huling araw ni Michael Reardon sa Ireland. Hindi dahil sa kamalasan, kundi dahil yon ang plano. Isang buwan siyang nag-akyat sa mga bangin ng Atlantic sa Ireland, nagbubukas ng mga ruta sa mga batong hindi pa naaakyat ng sinumang climber. Iyon ay 240 ruta sa 4 na biyahe papuntang isla ng Valencia at ang araw na yon ang huli. Ang plano kinabukasan ay isang hapunang pamamaalam na nakareserba sa Beaufort Inn at ang alahas ay nakatago sa isang kahon ng alahas sa ilalim ng kanyang mga damit sa bahay ng kaibigan niya. 3 magkakaparehong singsing. Isa para sa kanya, sa asawa niyang si Marcy at sa 13 taong gulang nilang anak na babae. Ang dating plano para sa huling araw ay dahandang magbangka papunta sa Skellig Islands, ang mga sinaunang batong Thor na tumataas mula sa Atlantic. Makikilala ito ng mga tagahanga ng Star Wars, ngunit dahil sa sama ng panahon at malakas na alon, hindi ito natuloy. Kaya si Michael, kasama ang kanyang kaibigan at litratista na si Damon Corso ay nagpasya na lang na silipin ang Fogger Cliffs sa Valencia Island. Ang Fogger Cliffs ay 600 talampakang itim na batong bulkaniko sa baybay ng island na diretsong bumabagsak sa karagatan. Walang safety ledge o dalampasigan sa ibaba, puro Atlantiko lang. Direktang dumarating sa paanan at handang magdala ng 324 kwintilyon galon ng bukas na karagatan. Matinding galit sa kahit ano o sinumang nakatayo sa paanan nito. Narating nila ang mga bangin noon na may kaunting hamog. Inulan ang kanilang sasakyan sa biyahe at umambon pa habang inilalabas nila ang mga bag at gamit. Si Damon ay nilalamig, hirap na hirap at gusto na niyang matapos ang araw. Pero si Michael ay masigla ang pakiramdam. Dinala ni Michael si Damon sa makitid at mabatong pasok ng dagat sa paanan ng bangin. Huminto sila mga 15 talampakan sa taas ng umaatungal na Atlantiko. Malalaking alon ang bumangga sa paligid nila na nagwisik ng maalat na talsik sa mga bato. Para sa halos lahat ng tao sa mundo, ito ay isang lugar na dapat layuan. Pero ngumiti lang si Michael. Tahimik siyang humarap sa bangin at naghanda umakyat gaya ng dati, walang lubid o harness. Tanging ang kanyang sapatos na pang-akyat, tiyok sa kanyang mga daliri at ang lubos na kumpiyansa na hinasa sa maraming taon ng pagharap sa imposibleng mga hamon sa bato. Ang rutang dinaanan niya noon ay may rating na 5.12A, isa sa pinakamataas na kaya ng tao sa pag-akyat sa bato. Ang mga profesional na umaakyat ay nagsasanay ng maraming taon bago subukan ang ganitong grado gamit ang lubid kasamang nasa ibaba nila at lahat ng modernong proteksyon na nakakabit sa pader sa itaas nila. Hindi pa na-try ni Michael ang rutang ito sa batong ito at wala pang nakagawa nito. Bawat galaw niya sa bato ay sagot sa tanong sa sandaling iyon, may Atlantic na 30 talampakan sa ibaba at tanging kakayahan niyang basahin ang batong, di pa niya nakita noon ang pagitan nila. Iyan ang tawag ng mga umaakyat sa on-site free solo. Itinuturing itong pinakamapanganib na bagay na maaaring voluntaryong gawin ng isang tao sa gilid ng bangin. Kung nagtataka ka kung bakit niya piniling gawin ito, ito ay dahil si Michael Reardon ay hindi namuhay tulad ng karamihan sa mga tao. Ipinanganak noong Mayo 1, 1965 sa Quonset Point Naval Air Station, Rhode Island, iniwan si Mike ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Lumaki siya kasama ang ama, palipat-lipat ng tirahan sa bansa, kadalasan walang permanenteng bahay at minsan sopas ng dandelion lang ang kinakain nila sa isang linggo. Walang safety net o panangga.
Mula pa sa simula ng buhay, hindi banta ang kawalang katiyakan. Karaniwang Martes lang yon, lumipat siya sa California noong siya'y 19 noong 1984 at 84 panahon na abot kaya pa ang bahay sa isang sahod at nagsisimula pa lang ang rock climbing bilang seryosong disiplina. Maliliit na grupo ng mga nahuhumaling na lalaki at babae ang nagmamaneho ng lumang van papunta sa liblib na pader at gumagawa ng mga bagay sa bato na wala pang salitang mailarawan. Si Michael ay sumabak agad sa mundong yon. Noong 1987, ipinakilala siya ng veteranong climber na si Steve Warbelow sa Takifs Rock sa California, isang libong talampakang granite na pader na matagal nang sinusubukan ng mga seryosong climber. At doon nagsimula ang lahat. Si Michael ay maglalaan ng 20 taon sa paggawa ng record sa pag-akyat na nagbago ng mga hangganan ng sport na ito. Umakyat siya ng mahigit 4,900 milya ng patayong bato. Para mailagay sa konteksto, sapat na yon para akyatin ang Mount Everest mula base hanggang tuktok na mahigit 900 beses. Kadalasan pa ay ginawa niya ito ng walang lubid. Habang karamihan ay gumagamit na ng padded banig, espesyal na gamit at mahigpit na safety protocol, si Michael ay kabaligtaran ang sinunod. Tagahanga siya ni John Bakar, ang free soloist na umaakyat sa mga gradong hindi susubukan ng iba nang walang lubid mula huling bahagi ng dekada 70. Katulad ni Bakar, si Michael ay dumadating sa pinakamahirap na pader sa Amerika, suot ang maong at pulang cotton na t-shirt. Walang lubid o harness dahil para sa kanya, ang lubid ay parang angkla na gumagambala sa dalisay na galaw niya sa bato. Para maramdaman niyang malaya siya, minsan umakyat siya suot ang Superman shorts. Para sa higit na kalayaan, minsan siyang umakyat ng hubad. Maingay, masayahin at imposibleng hindi mapansin bilang mananakyat. Pero kapag nasa bato, isa siyang ganap na profesional. Bawat galaw ay sinusukat, bawat talon ay pinag-iisipan muna ng mabuti. Dumadaloy siya parang tubig, gaya ni Bruce Lee sa bato. Noon, kadalasan gumagamit ng lubid ang free soloist para muna siyasatin ang bagong ruta bago subukan. Dinala ni Michael ito sa mas mataas na antas. Sikat si Michael sa on-site first ascents. Umakyat siya sa mga batong hindi pa nahahawakan ng iba sa unang subok nang walang lubid o kaalaman sa hahawakan. Maaring tunog pabaya ito, pero umaalis siya sa mga akyat na kayang-kaya ng iba kahit nakapikit dahil lang sa pakiramdam niya ay hindi tama. Para sa kanya, hangarin sa buhay ang solo climbing. May kakaiba siyang pananaw sa pag-akyat na tinawag niyang 8-foot eggshell. Kapag umaayat siya sa pader ng walang lubid, para may hangganan ang isip niya. Walang nakaraan, walang hinaharap, walang takot sa pagbagsak o sa humahagibis na hangin o sa lupa na daan-daang talampakan ang layo sa ibaba. Ang lubos na kadalisayan lang ng susunod na galaw. Kung lumaki ka na nag-aayos ng makina sa driveway ng tatay mo, alam mo ang pakiramdam ng kalagayang iyon. Palaging nandoon si Michael. At ang mga naabot niya sa ganong kaselang pag-iisip ay halos di ka panipaniwala. Sa kanyang kasagsagan, halos araw-araw siyang nagsosolo. Hindi lang mahihirap na pader, sinolo pa niya ang warm-up, cool-down at training lap. Lahat! Noong muling bahagi ng Abril 2004 nagmaneho si Michael papuntang Joshua Tree National Park, isang paraiso ng mga umaakyat sa Southern California na may mahigit 8,000 dokumentadong ruta sa mga tanyag nitong pormasyon. Plano niyang akyatin ng ilang ruta bago matulog. Sa halip, nanatili siyang gising ng 19 na oras at nag-free solo ng 280 ruta ng tuloy-tuloy. Ang ilan sa mga ito ay may gradong kasing hirap ng 5-13A. Iyon ay isang akyat na sobrang hirap ng pader ay nakatagilid pa atras at ang tanging nagliligtas sa iyo ay mga hawakan na kasinlaki lang ng isang barya. 2 patayong milya ng bato ang naakyat niya sa loob ng isang araw ng pagsubok. Pagsapit ng Oktubre, nagpasya siyang tapusin ang 1,000 solo climbs sa loob ng 30 araw. Iyon ay humigit kumulang 33 solo climbs bawat araw sa loob ng isang buong buwan. Maaga siyang pumupunta sa parke at umaalis lang kapag madilim na. Lumilipat sa mga bato na sapatos at check bag lang ang dala. Sa pinakamamunga niyang araw, nakakayat siya ng higit 15,000 talampakang patayo mag-isa. Parang umakyat ka ng Empire State Building ng 12 beses bago lumubog ang araw araw-araw. Sa sumunod na taon, Agosto 2005, hinarap niya ang isa sa pinakaambisyosong ruta ng bundok sa Amerika, ang Palisade Traverse sa Sierra Nevada Mountains. Isa itong tulis-tulis na 9 milyang tagaytay na nagdudugtong sa 26 na tuktok ng bundok, 6 dito lampas 14,000 talampakan ang taas.
Ang unang grupo ay gumugol ng 7 araw sa ruta at 1 buong linggo bago yon sa pagdatago ng pagkain at mga supply sa daraanan. Ang pangalawang grupo bago siya ay inabot ng 12 araw para gawin din yon. Si Michael ay nagsimula ng walang kahit anong itinagong supply saan man sa ruta. Natapos niya ito sa loob ng 22 oras. Ang lalaking tulad niya na umaakyat ay hindi nabubuhay sa swerte lang. Nabubuhay siya dahil siya ang may ganap at lubos na kontrol sa mundong iyon ng pag-akyat. Alam niya ng eksakto ang ginagawa niya at eksakto kung ano ang kaya ng katawan niya. Bago umalis papuntang Ireland, inamin ni Michael sa isang kaibigan at editor ng magasin ng di opisyal na plano niyang mag-free solo sa rutang Free Rider sa El Capitan. Ang rutang ito ay diretso sa 3,000 talampakang pader ng granite sa California. Kung sinusubaybayan mo ang pag-akyat, alam mong yun din ang rutang inakyat ni Alex Honnold nang walang lubid 1 dekada matapos at naging pandigdigang icon. Tahimik na binabalak ni Michael Reardon na siya ang unang gagawa nito. Ginugol niya ang buwan sa island sa paghahanda ng sarili para sa pinakamalaking gantimpala sa kasaysayan ng pag-akyat. Kaya nung umakyat si Michael sa isang pader na wala pang nakakaakyat noong Hulyo 13, 2007 malamang ay pinaalalahanan niya ang sarili kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-akyat na ito. Isang pagsasanay lang, bahagi ng proseso. Noong araw na yon, nasa hilagang bahagi ng mga bangin ang ruta ni Michael kung saan ang maitim na serpentinite na bato ay diretso ang bagsak sa Atlantiko. Mga 30 talampakan ng layo, si Damon ay nasa tapat sa isang patag at mabatong patungan kumukuha ng litrato ng pag-akyat. Pareho silang pinaghiwalay ng makitid na pagitan ng rumaragasang tubig ng Atlantiko. Pinakamahirap ang unang galaw. Basa ang bato at walang bakas ng chalk, kaya kinapa niya ang di pamilyar na itim na serpentinite para makahanap ng mahahawakan. May grado ng hirap ang mga batong inaakyat niya. Manipis na parang labaha ang mga mahahawakan kahit sa pinakamagandang kondisyon. Ngayon, nabalot ang mga yon ng basang asin mula sa malalakas na alon. Sa ilalim niya, buong lakas at bigat ng Atlantiko ang bumabangga sa paanan ng pader. Isang madulas na sapatos lang, isang naputol na hawakan, at mahuhulog siya paatras ng hindi nakikita sa umuugong na puting tubig. Binabasa ni Michael ang walang marka na bato, inilalapat ang mga daliring may chalk sa di nakikitang gilid at ipinipirmi ang rubber shoes sa maliliit na hawakan sa madulas na bato. Gumalaw siya ng tuloy-tuloy at nakapangingilabot ang tikas, umagos paakyat sa mabatong bangin ng may ganap na mekanikal na katumpakan. Umakyat siya ng dahan-dahan at maingat hanggang marating ang tuktok. Tapos na ang unang akyat. Sandaling huminto siya sa tuktok, umaabot ng walang hanggan ang Atlantiko sa likuran niya, nasa likod niya ang island at nasa ilalim ng kanyang mga paa ang maitim na pader. Ang kailangan na lang niyang gawin ay bumaba. Sa pagkakataong ito, bumababa siya sa isang ibang ruta na mas madali at may rating na 5.10. Marami ang hindi nakakaalam nito tungkol sa pag-akyat na walang lubid. Ang pagbaba ay di hamak na mas delikado kaysa sa pag-akyat. Kapag umaakyat ka, ang mga mata mo ang gumagabay sa'yo. Nakikita mo ang bato, napaplano mo ang kilos at sumusunod ang katawan. Ang pagbaba ay parang bulag na pag-akyat. Sarili mong katawan ang sagabal sa tanaw mo sa pader sa ibaba. Kailangan mong ibaba ang buong bigat ng katawan mo sa kawalan habang inaabot ang paa mo pababa at nagtitiwala ka sa lakas ng kapit mo at alaala para mahanap ang napakanipis na gilid na hindi mo man lang nakikita. Isang maling kalkulasyon lang o isang pang nailagay ng 1 pulgada ng sobrang pakaliwa, panalo na agad ang grabidad. Pero nakatakas si Michael. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, ang kanyang rubber shoes ay tumama sa patag na bato ng isang maliit na plataporma sa patag na tipak ng bato na nakausli mula sa pader ng bangin. Hindi lupa o dalampasigan, kundi maliit na patungan ng bato na nasa mga 15 talampakan sa itaas ng umuugong na karagatang Atlantiko. Ang bato sa ilalim ng kanyang mga paa ay itim dahil sa makapal at basang algae at kasing dulas ng yelo. Hindi ito ligtas na lugar para magtagal, pero hindi naman niya balak manatili doon. Natapos na niya ang sadya niya sa Valencia Island. Sa tapat niya, sa kapila ng makitid na lagusan, halos kapantay niya, si Damon ay nakataas ang kamera sa buong pag-aki at kinukunan ang bawat nakakakilabot na galaw. Nakakakilig nung una, pero humupa na ang adrenaline habang pinapanood niyang makaligtas ang kaibigan niya. Nilalamig si Damon, basang-basa hanggang buto dahil sa nagyiyelong ulan at sabik nang makabalik sa init ng kanilang hotel. Ibinaba niya ang kamera,
pinunasan ang muka at sumigaw sa ingay ng malalaking alon na oras nang mag-empake at umalis. Opisyal nang tapos ang buong isang buwang biyahe. Para makabalik kay Damon, kailangan lang ni Michael tumawid sa makitid na pagitan ng umuugong na tubig dagat na pinaglalakaran ng alon ng Atlantiko. Hindi na kailangan umakyat, pero hindi mo rin agad-agad pwedeng lakarin yon. Hintayin mong humupa ang malalaking alon, kumilos agad at makarating sa kabila bago dumating ang susunod na bugso. Habang naghihintay, tumingin-tingin si Michael sa paligid. Ang mga along bumabangga sa lagusan ay mga mababangis na along dagat ng Atlantiko, walang patid sa loob ng 3,000 milya pilit na pumapasok sa makitid na kanal na ito at sumasabog sa mga itim na batong pader sa lahat ng panig. Marahas ito. Maganda ito, dapat niyang gawing permanenteng alaala ang tanawing ito. Kaya tumingin siya pabalik kay Damon sa makapal na hamog at sumigaw na ayaw pa niyang umalis. Sinabi niya sa kaibigan na itaas ulit ang kamera at kumuha pa ng ilang huling litrato bilang alaala ng araw na iyon. Hiniling niyang kunan siya ng litrato sa slab, nagpa-pose habang malalakas na alon ay bumabangga sa mga bangin sa likod niya. Napabuntong hininga si Damon sa dismaya. Inikot niya ang mga mata sa inis. Tara na, Mike, panahon ng umalis, naisip niya. Kahit nilalamig at gusto nang umuwi, mabuting kaibigan at masigasig na litratista pa rin siya. Kaya pumayag siya. Muling itinaas niya ang mabigat na lente, in-frame si Michael sa nagnangalit na karagatang Atlantiko at nagsimulang paulit-ulit na pinduti ng shutter. At doon mismo sumara ang bitag. Kita mo, habang nakatayo si Michael ng relax, nagpapapose, kampanteng-kampante sa isang batong kasing dulas ng yelo sa gitna ng Atlantiko, ang tubig ay kumikilos ng magulo at hindi mo mahuhulaan ang galaw. Ang isla ng Valencia ay nasa dulo ng Europa na may libu-libong milyang karagatan sa pagitan nito at Amerika. Direktang dinadala ng bawat bagyong dumadaan sa karagatang yon ang lakas sa mga bangin na ito. Karaniwan, nababasa mo ang dagat. Naririnig mo ang alon at nakikita itong dumarating. Mabibilang mo ang pagitan nila. Minsan, may alon na kapag pumapasok sa isang makitid na lagusan, naiipit ito dahil sa hugis nito at lalo pang lumalakas at pumibilis, nagiging malaki at matinding bugso na winawalis lahat ng madaanan. Walang babala ang dagat kapag mangyayari yon. Habang kumukuha ng litrato si Damon, nakita niya sa loob ng ilang segundo sa lente ng kanyang kamera na may isang napakalaking alon na kumikurba papasok mismo sa lagusan at papunta mismo sa bahagi kung saan nakatayo si Michael. Makalipas ang ilang segundo, tinamaan na ng alon. Ang sumunod ay napaka-brutal. Ang tubig sa paligid ni Michael ay biglang tumaas ng ilang talampakan at dumiretso sa kaisa-isang patag na plataporma kung saan siya nakatayo. Wala ng oras, tinamaan si Michael ng tubig sa tuhod na parang rumaragasang tren kaya natumba siya at napahiga ng patihaya sa batong nababalutan ng algae habang rumaragasang ang tubig sa paligid. Nang tamaan siya ng alon, agad gumana ang 20 taong survival instinct ni Michael Reardon. Hindi siya nataranta, tumingala siya at sa itaas ng plataporma may mas mataas pang gilid. Kung maabot niya yon, mapupunta siya sa lugar na hindi naabutin ng alon. Inabot niya ito at agad na sinubukang umakyat. Pumuti ang daliri niya sa pagigpit ng hawak sa itim na serpentinite, hinahanap ang kahit anong mahahawakan para mahila ang sarili pataas, lampas sa abot ng tubig. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid. Nasa bato na ang kanyang kamay, halos nakaakyat na siya. Pero hindi lang basta bumangga ang alon. Umatras sila. Ang tubig sa paanan ng Fogger Cliffs ay hindi ordinaryong karagatan. Dahil sa hugis ng mga bato, parang higanteng washing machine ito. Kaya kapag malalaking alon ng Atlantiko ang tumama sa bangin, bumabalik ang tubig at lumilika ng malakas at umiikot na agos na humihila pababa ng may lakas. Muling napuruhan si Michael sa malakas na paghila pabalik. Nabitawan niya ang kanyang kapit at siya ay nahuhulog. Pero kahit ganon, inunat pa rin niya ang kanyang mga kamay pasulong para kumapit sa ibabaw, sinusubukang kapain at hawakan ang kahit ano basta't may mahawakan lang. Pero wala siyang nahawakan. Ang ibabaw ng bahaging yon ay isang batong nababalutan ng lumot na walang alitan, walang kapit, wala talaga. Napakalakas ng libu-libong galon ng tubig na dumadagit sa kanya at hinihila siya diretso. Wala siyang magawa. Hinila si Michael sa gilid ng plataporma na may lumot, 15 talampakan ng taas at nahulog sa magulong tubig ng Atlantiko.
Pagbagsak niya sa tubig, agad siyang tinangay ng agos palayo sa bangin at papunta sa karagatan sa ilang segundo na parang wala siyang timbang. Hinila ni Damon ang kamera mula sa kanyang mata sa gulat at takot, sabay sigaw ng pangalan ni Michael sa umatungal na hangin. Nagmadali siya papunta sa gilid ng Luke at sinuyod ng tingin ang nag-aalimpuyong tubig sa harap niya, desperadong makita ang matingkad na pula ng t-shirt ni Michael. Sa ilang saglit, tanging maras na dagat lang ang nakita niya. Pagkatapos, biglang lumitaw si Michael sa ibabaw ng tubig. Sa puntong yon, inanod na siya ng halos 165 yarda palayo sa dalampasigan. Kahit sa maalong Atlantic at suot ang mabigat na maong at sapatos pang-akyat, aktibo pa rin si Michael. Isa siyang nakaligtas. Lumangoy siya sa tubig, tinutulak at nilalabanan ng agos, ginagawa ang lahat ng makakaya para makabalik sa mga bato at makaakyat palabas. Hindi lang tatay si Damon doon. Sa kinalalagyan niya, makitid na bahagi lang ng tubig ng Atlantic ang nasa pagitan nila ni Michael. Yumuko siya at mabilis na hinalugog ang kanilang mga gamit at bag, sakay nilabas ang static na lubid na pang-akyat. Nagmadali siyang gumalik sa matalim na gilid ng Luke, inikot ang mabigat na lubid sa kanyang mga kamay at inihagis ito sa humahagibis na hangin, umaasang mararating ito ni Michael. Pero hindi niya kaya dahil 200 talampakan lang ang lubid. Sa puntong yon, nasa 165 yarda na si Michael, halos 3 beses ang haba ng lubid. Hindi ito lumapit. Ang kaibigan niya ay hinihigop na palabas sa dagat ng mga puwersang lampas sa kontrol ng tao. Wala siyang magagawa. Nagsimulang magpanik. Wala siyang cellphone. Walang saysay ang lubid niya at wala ring paraan para siya makababa sa umuugong na tubig na hindi agad namamatay. Hindi tulad ni Michael, konektado sa isla ang bahagi ni Damon ng Luke. Sa likod niya ay may daang paakyat sa istasyon ng Coast Guard ng Valencia na 1 milya ang layo. Ito na lang ang opsyon. Sumigaw siya kay Michael mula sa kabila ng tubig at sinabihan siyang kumapit, hihingi siya ng tulong. Tumakbo siya ng 1 milya paakyat sa hamog at ulan habang naglalagablab ang binti at baga. Bawat segundong wala siya, lalong napapalayo si Michael. Pagsapit ng 5:15 ng red noong Hulyo 2007, sumugod si Damon papasok sa pintuan ng istasyon ng Coast Guard at hingal na hingal. Sinabi niya sa kanilang nangyari. Agad silang kumilos. Sa loob ng 15 minuto matapos tumama ang alon sa platapormang iyon, naroon na sila sa insidente. Pero noong oras na yon, di na makita si Michael. Ang sumunod na pagsagip ay isa sa pinakamatinding operasyon sa kasaysayan ng Irish Coast Guard. 12 volunteer na bangka, lifeboat ng Coast Guard at rescue helicopter ang naghanap hanggang gabi. Sa loob ng 48 oras, naging malawak na search grid ang baybay ng Ireland. Nagmasid ang mga helicopter mula sa mga base militar sa tubig gamit ang infrared scanners. Sinuri ng mga diver ng hukbong dagat, mga naghahanap na naglalakad at iba pang profesional na diver ang bawat kuweba at bitak sa ilalim ng tubig sa paanan ng mga bangin ng fogger. Noong Hulyo 15, 2007 opisyal nang itinigil ng mga otoridad ang mga pagsisikap sa pagsagip. Imposibleng nakaligtas siya. Ang natira na lang ay kunin ang mga labi. Kahit noon, wala silang natagpuan. Wala ang kanyang katawan, wala ang kanyang mga damit, wala ang kanyang sapatos, wala ang mga kwintas na suot niya. Wala na si Michael. Siya ay 42 taong gulang. Sa huling sandali niya, malamang puno ng takot ang 8 talampakang pananggalang na kasing grupok ng balat ng itlog. Sigurado akong hindi man lang siya nabigyan ng kahit kalahating segundo para maisip ang kanyang partner at anak na babae. Malamang tinatanong mo rin ang sarili mo ng parehong tanong na naisip ko nung una kong narinig ang kwentong ito. Bakit na ba ang isang lalaki na buong buhay ay nakasentro sa maingat na pamamahala ng panganib ay nagpasya pang magtagal sa panganib para lang sa mga litrato? Ngayon, ganito ang sitwasyon. Buwan-buwan akong gumagawa ng isang video para sa Patreon. Nandun na ang mga babala. Hindi mo yan makikita kahit saan pa. Kung gusto mo, nasa description ang mga link. May ilang nangyayari dito. Una, biyolohiya. Kapag may pisikal na panganib, naglalabas ng adrenaline at cortisol ang mga glandulang adrenal sa dugo mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo, tumitindi ang paningin mo, at ang utak mo ay nakatuon lang sa agarang banta sa harap mo. Nawawala na ang iba. Hindi lang pilosopiya ang 8-foot eggshell na inilarawan ni Michael. Gumagana ang kanyang nervous system ayon sa itinakda ng 3 milyong taong ebolusyon ng tao.
Pagkatapos ng panganib, bumababa na ang panangga. Ang adrenaline ay may half-life na 1 hanggang 3 minuto. Pagbaba ni Michael mula sa pader na iyon, nawala na ang chemical na nagpapanatili sa kanya sa sukdulang pagbabantay. Naitala na ng kanyang otak na tapos na ang gawain, wala nang banta, maaari nang mag-relax. Alam mo ang pakiramdam na ito, naranasan mo na ito. Siguro hindi sa isang bangin sa dagat pero naranasan mo na ito. Ang pag-uwi pagkatapos ng mahabang shift, tapos na ang hirap at nasa hapagkainan na ang isip mo. Iyan ang sandali na biglang may sasakyan na lilitaw. At pagkatapos, may psikolohiya. Habang mas bihasa kang makaligtas sa mga delikadong sitwasyon, tahimik na binabago ng otak mo kung ano ang itinuturing nitong mapanganib. Tumayo si Michael sa mga pader na ikamamatay ng karamihan at nakalakad palayo. Pagkatapos ng 2 dekada ng ganoon, nakabuo na ang utak niya ng isang napaka-espesipikong modelo kung ano talaga ang tunay na banta. May hugis ito, patayo na may mga hiwa at hawakan. Hindi kasali sa modelong yon ang patag na plataporma ng bato na 15 talampakan ang taas mula sa tubig. Hindi ito kamukha ng mga dati nang nagtangkang pumatay sa kanya, kaya hindi ito ay tinuring ng kanyang otak na ganoon. At saka, ayon sa heograpiya, bihira lang ang mga alon na sapat kalaki para maabot ang partikular na plataporma ng bato na kinaroroonan ni Michael. Si Michael ay naroon 2 linggo bago. Kadalasan nananatili ang tubig sa dapat nitong kalagyan. Para mamatay si Michael Riordan noong hapong yon, dapat nawala na ang adrenaline nagpapanatili sa kanyang pagiging mapagmatsyag. Dapat naisip ng kanyang utak na wala na ang banta. Matapos ang isang buwang pagtatrabaho sa Atlantiko, naging normal na lang ang dati umuugong na tubig dagat, tanawin na lang at di na panganib. At kailangang kumurba ang alon sa tamang anggulo, papunta sa tamang bukana, sa tamang sandali, upang marating ang plataporma kung saan siya nakatayo. Kailangang kumalya ang lahat. Lahat nga ay pumalya. Libu-libong milya ang layo noong Biyernes ng umaga sa California, si Marcy Reardon ay nabahala. Buong umaga niyang nilabanan ang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Isang mabigat at nakakasakal na pakiramdam na may mali. Hindi na niya kinaya kaya tinawagan niya si Michael para kumustahin pero si Damon ang sumagot. Sa sandaling yon, alam ng asawa ng lalaking 20 taon nang lumalaban sa pagsubok ang eksaktong oras na nanaig ang dagat. Sabi nila, alam daw lagi ng asawa. Si Michael Reardon ay opisyal na nawawala at pinaniniwala ang patay na. Walang bangkay, walang kapanatagan. Alaala na lang ng lalaking namuhay ng walang lubid at ang mga puting bakas ng tiyok ng huling desperadong abot ang naiwan sa baybayin ng Ireland. Naniniwala si Michael na ang kanyang karanasan ang nagbigay sa kanya ng kontrol sa kapaligirang hindi nagpapatawad. Ang sumunod na umakyat ay iniwan ng akalay patay na sa nyebe sa 26,000 talampakan 2 beses sa loob ng 15 oras. Sinabi nila sa kanyang asawa na wala na siya at natira lang ang nagyelong daliri sa paa at muka na may frostbite. Pagkatapos, may isa pa siyang natanggap na tawag. Abangan ang susunod na kwento.